Yes! Alden and Catherine right here. Hello Katden fans! Ito na nga, binilikan ko lang ito ng konti mga customers kasi sobrang kulit talaga ni Maymay. At saka niya, Sir Robbie mga kasombreros, no? Ito po yung guesting nila sa ASAP. Hindi po ito yung main items po natin mga kasombreros. Meron pang isa, no? Kasi sobrang kulit talaga ni Maymay at saka ni Robbie dito, so binilikan ko lang. Ito, meron palang ganitong eksena dun sa may bench mga kasombreros. Sobrang napulitan ako dito sa nag-post or sa caption kasi sabi niya dito, Ruru at saka Bianca, umalis ka dyan kasi may naiinggit. Nagkatinginan pala sila dito mga kasombreros. So ngayon ko lang kasi nakita, kung kaya ngayon ko lang po pinost mga kasombreros, iba pa yun sa time na si Sir Alden lang po yung nakatingin kay pasulyap-sulyap mga kasombreros kay Ma'am Catherine. So pero ito ay dalawa talaga sila nung nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ayun, so sharing the good vibes, no, at saka kilig moments lang po mga kasombreros. And then ito, no, sobrang kulit na ito mga kasombreros kasi spotted din, no, si Ma'am Catherine, isa pang video niya na hindi natin upload, itong nasa Star Magic Ball pa sila. Although medyo negative yung connotation ng iba dito at saka sinabi, this was uploaded by Tita Long Gumatay, no. Yung gown kasi ni Ma'am Kath ay parang tawag dito, naaapakan or something na dapat ayusin. So inayos ito ni Daniel Miranda. Si Daniel Miranda po ay husband po ni Mama Sofia Andres na best friend din po ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So tapos ang sabi ng iba dito parang kani-kanino na lang parang negative yung sinasabi nila kay Ma'am Kath, which is hindi naman dapat sila mapanghusga kasi in the first place ay mga fans lamang po tayo mga kasombreros. So friendly lang talaga si Ma'am Catherine, no? Ganun lang yun mga kasombreros. And then si Sir Alden ay ang dami nating items actually dito mga kasombreros, no? Kaya abangan po. Nag-share siya ng ang Casino Plus pala ay nag-share ng behind the scene nung paano ginawa. Sobrang kulit ni Pops Alden dito. Paano ginawa yung third time na hosting ni Pops Alden sa Casino Plus color game mga kasombreros. So sabi niya, pagbaba niya pa lang sa kotse, sabi niya, ano meron? Sabi niya, joke lang. So sabi niya pa dito sa isa, ate, kanina pa kayo nakaupo dyan ha. Sabi niya gano'n. So sabi dito, focus boss sa cap na yung sa sombrero niya mga kasombreros. And then tapos joke na dito, kinausap niya yung kanyang sarili, no, yung picture niya dun sa may parang staff to yata yun ng casino, hindi sa bag ng kapag ng Casino Plus mga kasunod part nga ng color game. Sabi niya, what are you looking at, no? Tapos siya naman yung nasa picture. Sobrang kulit talaga ni Pops Alden mga kasunod. And then yun, nagpaikot na siya ng roleta, tapos ang daming mga fans na nanonood mga kasombreros. Tapos next item natin, sobrang kulit din ito mga kasombreros. Si Ma'am Mela, sa Pilipinas Got Talent. si Robbie at saka si Melay. Kasi yung microphone sa kay Melay binibigay, tapos hindi naman siya dapat yung bibigyan nun kasi hindi siya yung parang nakatoka. Tapos si Robbie tawa ng tawa. So ginawa ni Melay, binatukan siya tuloy ni Melay. Sobrang kulit ng dalawang kasi parang talaga sila mag-ate or magkapatid mga kasombreros. So si Melay talaga talagang rin to kalog din to talaga mga kasombreros. Kung kaya panagsama ito sila Ma'am Catherine, no, talagang kalain mo talaga minsan naglalaro lang sila mga kasombreros. And then ito, sobrang bait ni Ma'am Catherine dito kasi dun sa Star Magic Ball pala, yung may part doon na fans ni Sir DJ, no, ni Sir Daniel Padilla. Tapos syempre, no, Kathniel dati, tapos ngayon talang parang kanya-kanya na, no, fans na lang ni Daniel kung sino yung natili sa kanya, and then kung sino na lang yung fans ni ng Kathleen or ni Catherine mismo na solo mga kasombreros. So ang ginawa naman Catherine, sobrang bait talaga naman Catherine kasi pinilapitan niya talaga, no, as part of parang hindi siya you don't need to have like titles or achievements or to be a professional para lapitan mo yung mga fans na
alam mo nga connected dun sa ex mo na nasaktan ka or sinaktan ka mga sus. Pero si Ma'am Catherine talagang nilapitan niya at saka nakipag beso-beso pa talaga. So parang walang halong kaplastikan mga customers ang ginawa ni Ma'am Catherine dito, which is very kumaga pa dito makita talaga na kahit na box office queen ka na, kahit na sobrang taas-taas mo na sa industriya, hindi na tinitingala ka, tapos pa parang hinag mo pa talaga, niyaka pa yung mga official fans club ng ex mo. So something to be grasped about mas and to be imitated na dapat humble lang at saka be kind always. So tsaka wala naman silang kasalanan, fans lang sila. So nagsusuporta kay Sir DJ and sa Katniel dati. So si Ma'am Kat ay hindi nagtatanim ng sama ng loob talaga, kahit naman kay Ma'am Carla, di ba? So parang talagang siya, napakabait and down to earth mga kasombrero. And then ito, last item, hindi, dalawa pala, pangalawa. So ito pa next item natin mga kasombrero ay parang nagpasilip ng sneak peek ang ABS-CBN dun sa booth ng parang IV Clinic yata ito na booth dito sa Star Magic Ball mga kasombrero. So lahat ng artista na present dun mga kasombrero ay ando nagpa picture mga kasambreros. So syempre ang inyong box office queen ay nandito, halo-halo na ito mga kasambreros, kayo na lang po ang manood at tumingin. And then last item natin ito, si Sir Alden ay kasama niya ulit ang kanyang kasosyo sa business, bagong business niya na Tube Ice mga kasambreros, si Mr. Freeze, nag-test drive sila ng Porsche 911 Rough Road mga kasambreros. Sinasabi niya yung brand mismo. So si Pops Alden yung nagda-drive, parang naiinggit siya at parang naiinganyo bumili ng 911 Porsche na ito mga kasambreros. Alam mo nito so yun talaga si Pops Alden, bagay naman niya. So yun po mga kasambreros. Alright, po sa ating captain items, pahingan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Although negative ang ating pambungad, kasi ang sabi dito ay wala daw Diyos or wala raw Diyos. Psalm 14 verse 1 mga kasambreros, the fool says in his heart, there is no God, they are corrupt, they do abominable deeds, there is none who does good. Sa Tagalog, basahin po natin, wala namang Diyos. Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili, ouch, ang sakit pakinggan. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala. So, ang Psalm 14 verse 1 mga kasambreros ay napaka-powerful na verse po ito na ina-address niya yung pananampalataya sa Diyos. Okay? Relationship of man from man to God mga kasambreros, and yung moral implications nito surrounding or nakapalibot doon sa belief or paniniwala ng tao sa Diyos. So it begins with the declaration that the fool says in his heart, there is no God. So yung statement po na ito ay nagsiserve na direct challenge, parang hinahamon yung mga atheist, yung mga antagonist, mga antichrist, pointing out that those who deny God are described as fools. So medyo pangit siya pakinggan, pero ganun po siya. Ang mga hindi naniniwala sa Panginoon ay merong kalalagyan. And the Bible says na mga hangal, mga fools po ang term or ang tawag ng Diyos sa mga hindi naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. What does it mean to say that someone is a fool? It suggests a lack of wisdom and understanding, implying that denying God's existence is ultimately unwise. So, hindi ito gawain ng mga matatalino at saka mga pantas, mga kasambreros, yung pagdi-deny na sabihin mo walang Diyos. So, kung walang Diyos, hindi tayo nag-exist kasi He created us. Kung sino ang lumikha ng relo, kung sino ang lumikha ng cellphone, so wala ang cellphone kung wala yung lumikha sa kanya. Okay? There's someone who created it. It was Martin Cooper, mga kasambreros. So parang gano'n din tayo. We cannot say na walang Diyos because He created us. So kung walang Diyos, so dapat wala ka dyan sa kinalalagyan mo. So gano'n mga kasambreros. So kasi may mga nagtatanong sa TikTok natin na, paano mo sabi na may Diyos, gano'n. So the solid proof and simple but solid proof is
dahil nandito ako. So, nag-exist ka, nabubuhay ka, humihinga ka because God created us. So, that's, without God, wala rin tayo dito mga kasombrero. So, no one can question His godliness or Him being His deity mga kasombrero. So, to fully appreciate Psalms 14:1, we must consider the broader text of the psalm itself. So, as well as the historical and cultural landscape in which it was written. So, ang psalm po na ito ay ginawa po ni King David mga kasombrero para i-address yung condition ng humanity, ng sangkatauhan, emphasizing the universal nature of sin and the folly of disbelief. So, kahangalan talaga, no, sinasabi ni King David dito, nire-remind niya tayo na kahangalan yung walang paniwala, walang pananampalataya sa Panginoon. And pinopoint out niya dito na kung dinideny natin yung Diyos, yung existence ng Diyos, yung kanyang power in general, ay kumbaga pa nilalagay natin yung ating sarili sa corrupt side, sa foolishness na character or na description. And kumbaga pa may impact kasi ito, yung kahit hindi kumbaga pa atheist ka, yung hindi ka kumbaga pa naniniwala mga kasambreros, ang agnostic na meron pa dun sa agnostic. So magkaiba kasing atheist sa agnostic. Ang agnostic kasi ay alam mo may Diyos pero hindi ka naniniwala. Ang atheist naman hindi sila naniniwala na may Diyos na nag-exist, na nabubuhay. So if we have that belief in God, we have faith in God, ay nakikita yun sa action mo. Kung kaya yung mga Kristiyano na tunay, genuine, yung pagiging Kristiyano nila, nakikita na loving sila, no, understanding, gentle, kind, forgiving, and so on. So hindi man tayo perfecto, no, even you will find a person who is a Christian, and then you will see his actions. May mga mistakes, may mga imperfections yan sila. Pero ang pinakamahalaga talaga is may desire talaga sila, no, to seek God and to be like Christ and imitating His good characters mga kasambrer. So magkaiba kasi yung yung mga fools mga kasambrer na hindi naniniwala sa Diyos at saka naniniwala at saka genuine na Christian mga kasambreros. Kasi nakikita talaga sa the way they speak and the way they approach or behave with other people. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the name above every name, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po. I love you.